sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa nila kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham.' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, nauna na si Jesus. Nauna na si Jesus. Alam niyo po sa chapter 8 ng Gospel ni St. John, si Jesus ay sumagot sa mga batikos ng mga Hudyo laban sa kanya. Tinatanong kasi nila kung saan ba nagmumula ang kanyang kapangyarihan, kung saan nagmumula ang kanyang otoridad na magsalita ng tama at mabuti, kung saan ba nanggagaling
ang kanyang kakayahan na magturo at magtuwid ng mga tao. Sabi ni Jesus sa kanila, na una pa siya ipanganak kay Abraham. Kaya't siya'y mas dakila pa kay Abraham dahil nauna pa siya kay Abraham. At mga kapatid, sa totoo lang, sa lahat ng bagay, nauna na si Jesus. Siya ang pangunahing prinsipyo ng paglikha ng mundo. At yan ang pinananaligan natin. Kaya siya ang nauna sa lahat sa atin. Nauna pa sa buong sangkatauhan. Nauna pa sa buong sangnilikha. Kaya anuman ang nararanasan natin ngayon, masaya man o malungkot, nakakagalit, nakakatakot, anuman yan, nauna na si Jesus. Nauna na si Jesus. May mga nagawa ka, may mga tagumpay ka, may mga achievement ka, huwag kang iyayabang. Nauna na si Jesus. Nauna na si Jesus. May problema, may pagdurusa, may sakit, may hinagpis, may hinanakit, kinakatakutan, kinagagalit. Huwag sana tayong masiraan ng bait. Laksan natin ating loob at tumanaw tayo kay Jesus. Nauna pa siya sa atin. Nauna na siya sa atin. Laging nauna si Jesus. Kaya naman mga kapatid, lagi na sana nating alalahanin sa araw na ito at sa bawat araw na darating na si Jesus ang nangunguna sa atin. Si Jesus ang unang humahakbang sa harap natin para makita natin ang landas na ating tatahakin. Si Jesus ang ating gabay at modelo sa ating mga ginagawa. Susunod tayo sa kanyang panuto, susunod tayo sa kanyang pagtuturo. Si Jesus ang nauna sa atin. At kung minsan, nakakatakot yun. Kasi pag tinitignan mo, parang ang pinagdadalhan sa atin ng Panginoon ay magiging masakit. Ay may kaakibat na sakripisyo. Pero magtiwala lang tayo. Sapagkat nauna na si Jesus. At pinakita ni Jesus sa krus na ang krus ay hindi wakas. Na ang krus ay hahantong din sa liwanag, ligaya, at rikit ng pagkabuhay. Magtiwala lang tayo na una na si Jesus. Nauna na si Jesus. Nung minsan, meron akong nakausap na napakatalinong tao. Pero napaka-humble. Nalaman-laman ko na lang nung kausap ko siya. No? Nagkukwentuhan kami, nagkakatuwaan kami. Dahil palagay na kami ng loob sa isa't isa. Nagbibiroan na kami sa isa't isa. Minsan nalalait ko pa siya. No? Dahil nga masaya na kami sa isa't isa. No? Bigla na lang akong tinapik nung katabi ko. Sabi niya, "Uy, ang kausap mo, ba't mo ginaganyan-ganyan kausapin yan, ha?" Sabi niya, "Di mo lang alam. Siya ang nag-imbento ng ganitong gamit sa computer. No? Siya ang nakaisip niyan. Siya ang nagpasimula ng ganyang teknolohiya. Kaya nagagamit mo yung mga nasa computer mo ng mabilis at maayos at mainam.
Hindi mo lang kilala yan. Ano yan? Napakabigatin yan. Sabi ko sa kanya, "Oh, ikaw pala. Di ka nagsasalita. Ikaw ang naggawa ng ganito. Ikaw ang nalikha ng ganyan. Ikaw ang nauna." At ang sagot niya sa akin, "Di naman po, Father. Lahat po yun galing kay Lord. Galing kay Lord." Para bang pinapaalala niya sa akin, "Father JD, nauna na si Jesus. Nauna na si Jesus. Wala tayong maipagyayabang. Wala rin tayong ikade-depress. Dahil nauna na si Jesus." Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat walang karanasan ng tao na lingid sa pangunawa mo. Nauna ka na sa amin. Nauna ang awa mo sa amin. Kaya kami nauunawaan mo rin. Salamat po at naway sumunod kami sa iyo. Amen.